Hi! Oh, Good evening! sige lang. Pasensya ka na kasi nabot ako ng gabi. Naghanap buhay muna eh. Oo naman. Ayan. Okay lang, bro. Bakit wala si Kuya Francis? Hindi, nagpunta ng kampa dito Anong oras ba siya umalis? Alas 3. Hmm. Kung na ko siya to, wala ako kasama to. May mapuli ka. Doon tayo, isa pa ba yan? Sabi niya. Hanggang ngayon labas. No? At yun nga po mga kakuyang ate, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kuyang ating natin dyan sa ibayong dagat. At ngayon po ay araw ng Bernis. Panigbagong pag-asa, panibagong tira tayo mga kakuyang ate. At yun na tayo. Balik tayo kita tayo mga kuya. Kasi napanood ko kanina yung yung Vlog namin. video vlog at maganda yung topic. So, na po mga kuyang ate, balikan ko po kayo. Ayun. Dito tayo, mga kakuyang ate. Balik tayo. Ayun. Actually nga po mga kakuyang ate, napanood ko kanina yung yung video ninyo ni Kuya Kabisnes. Sinsya ko na kuya kasi wala ako dito kanina. Nagbiyahe ako. Nagpagupitama ngayon, sinabi doon kasi napanood ko sa sa vlog ni Kuya na nagpagupit ako. Yung kanina ni Kuya kasi siyempre habol din tayo para kumita. Pambili-bili tayo ng mga pagkain kasi po. Si Kuya Francis yung nagbabantay kay tatay dito pagka wala po kami mga kakuyang ate. Kasi siyempre naghahanap buhay ako, hindi naman po pwede na ako magbabantay. Ano po? Kaya tama yung sinabi niya na pag pumunta ako dito, maabot ako ng mga pagkain kay tatay. Sa kanila kasi si Kuya, malaking tulong po siya nandito. Na kasi doon sa kanila, service po siya sa mga pagugupit. Ano po? Kaya doon sa narinig ko sa kay Kuya Kabisnes, yun. Shout out sa iyo Kuya Ate. Kabisnes, Papa din, siya yun. Kami ni Kabisnes, first Kabisnes. Na si Francis na lang yung pag-ayaw ko na. Ayan. Tama yun, si Kuya Francis na lang po Kuya ang buhayin nyo kasi para di ba, mayroong pagkailangan ng magpagupit yung direksyon na hindi na kayo kailangan magpunta kung saan pagugupit. Di ba kayo? Kasi sa akin po talaga, ako magpunta dyan sa TBO House. Sana po yung mga nanonood sa mga nababasa ko sa mga comment ni Kuya. Wala man ako kung doon sa mga comment. Tama din naman yun kasi opinion nyo po yun mga kakuyang ate, yung mga kabisis natin dyan. Opinion nyo po yun kung ano yung karapatan nyo na magsalita po kayo. Pero sila ni Mingay, sila ni Buknoy, sali na po natin dito, sila ni yung sa amin po, wala pong nagsulsul sa akin na pumunta po ako dun sa ilan ni Buknoy o sa ilan ni Mingay na para susulan ako na para umalis sa ka-business official. So yung sa akin po, kahit ano naman po yung sasabihin ninyo, napakalaki pong kayo po, tatanungin ko mga ka-business na nanonood sa akin. Bakit ba hindi na ako pumupunta doon? Ano sa palagay nyo ang dahilan? Yun lang ang masabi ko. Mahirap po magsalita dito. Hindi po, kasi napakahirap po eh. Napakahirap po ng kalagayan. At isa pa, at wala din pong kung sino-sinong tao na dapat kong pakinggan. Kasi sarili ko po ditong oras, at sarili ko po, wala pong nag-control sa akin. Hindi, at hindi po ako nakakarinig ng mga masasamang hindi ko lang po ang masasabi at yun. So siyempre sarili ko pong oras dito sa pagtatrabaho ko at saka gusto ko na nga rin po tumigil mga kakuya ngati. Hindi na po ako magbablog kasi gusto ko na rin concentrate ng ng biyahe.
Pero kung tatanungin niyo po ako kung anong dahilan ko, bakit hindi po ako na punta sa ka-business official, napakalaki. Napakalaki pong dahilan ko. At saka wala po akong dinadamay na na sinasabi na para sulsulan ako. Wala po yun. Sana maintindihan niyo ako, mga kakuyang ate ko diyan na na mga mismo ng natin. Noong time na yun, si tatay mabalik-balik sa ospital, may tumulong ba sa amin? Wala. Wala. Kailan nang lumutan si Kuya Francis para tumulong dito na na para mag kay tatay. Pang-apat na ako na hospital. Pang-apat na ospital po na bago pumunta si Nagpunta siya. Francis. Sa pang-lima. Yung dalawa. Kailan na siya, sabihin niya na araw-araw siya nagbabantay kay tatay. Kailan ilang araw pa lang siya nagbabantay-bantay dito kay tatay. Ha? Oo. Pag-lima ako pasok sa hospital. Sino na nga sakit? Magpuyat, magdamag. Kami. Nang isa kong kapatid. Pero sabi mo na Pang-apat. Yun. Dito na siya. Pang-lima. ha? Pang-apat. Dito na siya. Pang-lima. Pero Kay Paro na. yun Ngayon. na nga, ang ko nga doon, dahil sa isang bagay na yun na, tapos sasabihin niya na, Diyos por Diyos, ipapalo niya kay tatay. Dapat hindi niya na isinasama yun sa vlog. Diyos por Diyos, bakit? Kahit sabihin mo na gano'n yung si tatay, na pinapalo tayo ng maliit pa, siyempre, gano'n, magulang yun eh. Pero sabihin mo na, kahit sabihin mo na ba, at may nangyari dyan sa matanda, sino sisihi dyan? Diba? Oo. Kaya yun nga po mga kuya, hindi naman ako, pero ako wala akong dinadamay. Na lang ako na yung iba kasi hindi maintindihan yung kalagayan ko. Tama yun. Sinasabi niyo na, na sinasabi niyo na walang utang na loob. Tama yun na magsalita kayo ng ganun. Na wala kaming utang na loob. Sira. Tapos yun, magang-maga yung kami ni tatay. So, tulad dito. Ang gabi, sino kasama? Di ba? Mahirap po yung kalagayan namin, mga kapuyan natin. So, sana maintindihan niyo po kami, mga kapuyang ate. Hindi ako galit. Yung sinasabi ko, pinawanag ko, nakarapatan niyo yung magsabi. Pero ang sinasabi ko lang sa atin na yung tama yung decision ko na maging isang ganito na lang na simpleng tao na walang amo, walang kung ano na mga sinasabi, di ba? Sarili kong wala namang problema sa akin kasi nabukay ako sa kanina 6 na taon na walang trabaho. Diba? Sa sarili ko po, kayang-kaya ko buhayin sarili ko na hindi po akong mga bagay lang na diskarte na sa mga trabaho para sa makakain. Hindi na kailangan magpayaman ngayon, malapit magunaw ang mundo. Sama ng panahon na yun. At yun nga po lang po, mga kakuyang ate. Basta ako, sabi ko, walang sumulsul sa akin, walang kung ano sinong mga tao nagsasabi, at kung ano-ano ang mga nakukomment na dinadamay pa yung wala po kaming dinadamay na tao sa mga pamumuhay namin sa araw-araw. Hindi po kami nagsuservisyo ng tao. Ngayon, kung mayroon man kami nasasabi, mayroon din naman sinasabi sa amin sa pagbablog. Po? Kasi mahirap po mahirap po yung ganitong kalagayan namin. Nung nakaraan, sinasabi ko na hindi nyo naintindihan. Walang kasama si tatay, ako lang mag-isa. Diba? Buti nga tumulong. Pupunta ako ng ospital, maghanap buhay ako para makakain. Sino tumutulong? Wala. Ako lang mag-isa. Tapos pupunta pa ako doon para magpaalam na magpapaalam lang, iwanan ko sa ospital para magpaalam lang na hindi ako makaalis. Kaya tinamad na rin ako magpunta Yung magawa daw ako ng dahilan.
magawa ng Thailand, totoo yung mga sinasabi ko sa inyo. Patuloy natin na gano'n yung ano. So, sana nga po, no, kung mapanood niyo po ito, yun ang po ang ito, isasabi ko sa inyo na wala po akong dinadamay na tao o sino. So, yun, maraming salamat at sana maintindihan niyo po ako, mga kuya ng ate. God bless po sa inyong lahat. Hanggang po sa muli na pagsasama ninyo. Thank you very much po.